Ninanakaw ang 12 milyong piso sa mismong araw ng aking kasal. Habang naguhugas ako ng pinggan, suot ni Amelita ang mamahaling alahas mula sa pawis at dugo ng aking ama. Wala kang kwentang manugang, pera lang yon. Bulyaw ng asawa kong si Nolan. Isang sampalang iginanti ko. Hindi na ako ang babaeng yuyuko. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang anak bago siya maging halimaw para sa katarungan. Wala talagang mabuting na idudulot ang pagpapakasal sa isang babaeng galing sa pamilya ng mga patay gutom. Tingnan mo, pumasok lang dito, amoy mahirap na ang buong bahay. Ang mga salitang yon ay tumama kay Maribel na tila isang patalim na direktang ibinaon sa kanyang gulugod. Hindi yun sinigaw. Sinabi iyon sa isang malamig, kalmadong tono. Sa kabilang linya ng telepono, mula sa silid ng kanyang biyenan na si Amelita, nakayuko si Maribel sa harap ng plansahan, dahan-dahang pinadadaanan ng mainit na bakal ang kwelyo ng puting polo shirt ng kanyang asawang si Nolan. Tinitiyak niya kanina na walang kahit isang gusot ang damit na isusuot nito sa eskwelahan. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang iyon mula sa babaeng kagabi lamang ay yumakap sa kanya sa harap ng altar at tumawag sa kanya bilang isang anak. Tumigil ang paggalaw ng kanyang kamay. Isang matinding paninikip ang bumalot sa kanyang lalamunan. Parang may buhangin siyang nilunok. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang unti-unting pamanhid ng kanyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa hawakan ng plansa. Hindi siya makaiyak. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumilikha ng luha sa unang pagbagsak, kundi isang nakakabinging katahimikan na tila binubura ang lahat ng pamilyar na bagay sa paligid. Bakit kailangang maging ganito kalamig ang unang umaga ng aking pagiging asawa? Isang panginginig mula sa bulsa ng kanyang palda ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Binitawan niya ang plansa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa bangko. Ang kanyang mga mata ay nanlabo habang binabasa ang mga letrang nakalimbag sa maliit na screen. Ang balanse ng kanyang ipon na kagabi lamang ay naglalaman ng 12 milyong piso na inabot ng kanyang amang si Tasio bilang huling pamana ay naging zero. Wala nang natira. Kahit isang sentimo. Nalimutan ni Maribel na patayin ang plansa. Tumakbo siya palabas ng bahay nang walang paalam. Hindi pinansin ang matinding sikat ng araw na sumunog sa kanyang balat. Hanggang sa marating niya ang sangay ng bangko sa bayan. Ang lamig ng aircon sa loob ng bangko ay tila nagyayelong hangin na humaplos sa kanyang pawisang katawan. Pilit niyang ipinaliwanag sa teller ang sitwasyon. Ang boses niya ay nanginginig, basag at puno ng desperasyon. Inimbitahan siya ng manager sa isang pribadong silid at tahimik na inilapag sa kanyang harapan ang isang dokumento. Ito ay isang formularyo ng paglipat ng pondo. Ang halaga, 12 milyong piso. Ang tumanggap, Layugan Family Investment Fund. Ang pangalan ng may-ari ng pondo, Amelita Layugan. At sa ibabang bahagi ng papel, nakaukit ang isang pamilyar na kurba ng tinta. Ang kanyang sariling pirma. Tinitigan ni Maribel ang pirma hanggang sa parang umiikot ang buong silid. Wala siyang pinirmahan. Kagabi, ang tanging hinawakan niya ay ang mainit na palad ng kanyang ama at ang baso ng alak sa kanilang kasal. Ang pirma ay isang perpektong pandaraya. Isang sining ng pagnanakaw na ginawa habang siya ay natutulog at nangangarap ng isang masayang pamilya. Ang pera ng kanyang ama. Ang perang pinag-ipunan nito sa loob ng 30 taon ng pagtitipid, ng hindi pagbili ng bagong sapatos, ng pagtitiis sa sakit ng kasukasuan, para lang may maiwang proteksyon sa kanyang nag-iisang anak. Ninakaw sa loob lamang ng 12 oras pagkatapos ng kanyang kasal. Umuwi si Maribel na parang isang kaluluwang nawawala. Pagpasok niya sa kanilang silid-tulugan, dumiretso siya sa pinakasulok ng kanyang aparador. Nandoon ang isang lumang sando ng kanyang ama na dinala niya bilang pampalubag loob sa pangungulila.
Hinaplos ng kanyang nanginginig na mga daliri ang magaspang na tela, ang mga sirang tahi sa laylayan nito na nagsisilbing patunay ng mga taon ng sakripisyo. Ikiniskis niya ang tela sa kanyang pisngi. Hinahanap ang amoy ng matapang na sabon at araw ng kanyang ama. At doon, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang init ng kanyang pag-iyak ay tila nakakapaso, nakakapunit ng laman. Bumukas ang pinto. Pumasok si Nolan, nakasuot pa rin ng puting polo shirt na bahagyang lukot na dahil sa nakalimutang pagplansa kanina. Ang kanyang mukha ay inosente. May banayad ng ngiti ng isang bagong kasal. "Maribel, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo?" Lumapit si Nolan at tinangkang hawakan ang kanyang balikat. Umigtad si Maribel na parang napaso. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamba sa lalaking ito, ay ngayon nag-aapoy sa matinding hinagpis at pagkabigo. Ibinato niya ang kanyang cellphone sa dibdib ni Nolan. Ipinapakita ang mensahe mula sa bangko at ang larawan ng pekeng dokumento na nakuha niya mula sa manager. "Nasaan ang pera ng tatay ko, Nolan? Nasaan ang 12 milyon na inabot niya sa akin kagabi?" Ang boses ni Maribel ay isang paos na sigaw. Pinipigilan lamang ng takot na marinig ng mga kapitbahay. Tiningnan ni Nolan ang cellphone. Ang inaasahang gulat at galit sa kanyang muka ay hindi dumating. Sa halip, lumunok ito. Ibinaling ng lalaki ang kanyang paningin sa sahig, umiiwas sa nag-aapoy na titig ng kanyang asawa. Ang pag-iwas na yun ay 1,000 beses na mas masakit kaysa sa mismong pagkawala ng pera. "Sumagot ka, Nolan. Ninakaw ng nanay mo ang pera ko. Pinatay niya ang kinabukasan ng tatay ko. Kasabwat ba ang bangko? Sabihin mo sa akin na wala kang alam dito. Please, Nolan, magmakaawa ka sa akin at sabihing hindi mo alam." Lumapit si Maribel, kinukwelyuhan ng asawa. Pilit itong pinapatitig sa kanya. "Maribel, huminahon ka muna. Please." Mahinang tugon ni Nolan. Sinusubukang alisin ang mga kamay ng kanyang asawa. "Hindi naman ninakaw ni Mama. Nilipat lang niya sa investment fund natin. Para rin naman sa atin yon. Para sa bubuuin nating pamilya. Hindi ba't yun din naman ang gusto ng tatay mo? Ang maging masagana tayo?" Natigilan si Maribel. Binitiwan niya ang kwelyo ni Nolan na tila nakahawak siya ng isang maruming insekto. Umatras siya ng ilang hakbang, napasinghap, habang pilit inuunawa ang mga salitang lumabas sa bibig ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. "Para sa atin? Nilipat? Nolan, pinimeke niya ang pirma ko. Krimen yon. Pera yon ng tatay ko. Dugo at pawis niya yon. At tinatawag mo itong investment?" "Maribel, wag mo namang tawaging kriminal ang Mama. Ginawa lang niya ang tama. Alam mo naman na wala kang karanasan sa paghawak ng ganyang kalaking pera. Si Mama ang mas nakakaalam kung paano palalaguin yon. Saka, andito ka na sa bahay namin. Pamilya na tayo. Ang sayo ay sa amin at ang sa amin ay sayo. Utang na loob ko sa Mama ang lahat ng narating ko bilang guro. Gusto mo ba siyang ipahiya? Pamilya? Utang na loob?" Halos tumawa si Maribel, isang tawang puno ng pait at kadiliman. "Kaya pumikit ka na lang habang ninanakawan ng sarili mong ina ang asawa mo sa unang araw ng ating kasal? Ganito ba ang klase ng pagmamahal na meron ka, Nolan? Ang ipagtanggol ang mali dahil lang kadugo mo siya? Matanda na si Mama, Maribel. Intindihin mo na lang. Kung babawiin mo yon ngayon at magsasampa ka ng kaso, masisira ang pamilyang ito. Masisira ang pangalan ko sa eskwelahan. Gusto mo bang mangyari iyon? Konting sakripisyo lang naman ito para sa kapayapaan nating lahat." Ang mga salita ni Nolan ay tila mga baging na may tinik na pumuputupot sa leeg ni Maribel. Unti-unting sumasakal sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Wala siyang kakampi. Ang lalaking akala niya ay kanyang kanlungan ay bahagi pala ng bagyong sadyang dinala upang lunurin siya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nahagip ng mga mata ni Maribel ang bahagyang awang ng pinto ng kanilang silid. Mula sa maliit na siwang na yon, nakita niya ang isang pares ng mga mata. Kay Iskra,
ang nakababatang kapatid ni Nolan. Ang mga mata ng dalaga ay dilat na dilat, nanginginig, at puno ng isang malalim na pagka-guilty at takot bago ito mabilis na umurong palayo na tila isang anino. Bakit ganun ang reaksyon ni Iskra? May alam ba siya sa paggawa ng pekeng pirma? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Maribel tungkol sa kapatid ng kanyang asawa, bumukas ng tuluyan ng pinto. Pumasok si Amelita. Nakasuot ito ng isang magarbong damit pambahay na yari sa seda. Ang paborito nitong kwintas na perlas ay nakasabit sa leeg na para bang papunta sa isang malaking pagdiriwang. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang orihinal na kopya ng resibo mula sa bangko. Huminto si Amelita sa gitna ng silid. Tiningnan ang nakayukong si Nolan na tila isang maamong aso at inilipat ang kanyang matatalim na mata sa namumula at luhaang mukha ni Maribel. Sa isang mabagal at sadyang kilos, binitawan ni Amelita ang resibo. Ang papel ay unti-unting lumutang pababa, sumasayaw sa hangin bago tuluyang lumapag sa malamig na sahig. Ngumiti si Amelita. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagdadala ng pangako ng isang mahaba at walang katapusang bangungot. Welcome to the family, manugang. Ang nalukot na resibo na naiwan sa malamig na sahig kagabi ay tila naging isang mabigat na tanikala na idinugtong sa mga paa ni Maribel kinabukasan. Walang tulog, walang pahinga, at walang kaluluwang bumangon siya upang harapin ang unang umaga ng kanyang buhay may asawa. Ang bahay ng mga layugan ay malaki, napapalamutian ng mga antigong kasangkapan at matataas na kisame. Ngunit para kay Maribel, isa itong ginintuang hawla kung saan nauubos ang kanyang hininga. Sa loob ng hapagkainan, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan ay parang mga patak ng yelo sa kanyang pandinig. Tahimik siyang naghahain ng almusal. Nang sandukin niya ang kanin mula sa kaldero, maingat niyang ibinigay ang malalambot at mapuputing bahagi sa plato ni Amelita at Nolan. Nang umabot sa kanyang sariling plato, kinayod niya ang matigas at bahagyang sunog na tutong mula sa ilalim ng kaldero. Isang tahimik na pagtanggap sa kanyang bagong posisyon sa bahay na ito. Siya ang sasalo sa mga tira-tira, sa mga sunog at mapapait na bahagi ng buhay na ayaw tikman ng kanyang mga kasama. Umupo si Amelita sa kabisera. Suot ang kanyang belo mula sa maagang pagdalo sa misa. Sa isang kamay ay hawak nito ang isang mahabang rosaryo na yari sa kahoy, habang ang kabilang kamay ay dahan-dahang sumisimsim ng mainit na kape. Tumingin ito kay Maribel nang may pagkahabag na puno ng lason. Alam mo, Maribel, sa pamilyang ito, pinapahalagahan natin ang pagkakaisa. Panimula ni Amelita, ang boses ay malambing ngunit may nakatagong banta. Ang perang yon ay nakatabi na sa isang ligtas na lugar. Kung magmamatigas ka at gagawa ng iskandalo, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa bayan? Baka nakakalimutan mo, isang iginagalang na guro ang asawa mo. Pagtsimisan tayo, baka matanggal pa sa trabaho si Nolan. Gusto mo bang maging dahilan ng pagkasira ng pangarap ng asawa mo dahil lang sa pagiging makasarili mo? Nakayuko lamang si Maribel. Pilit nilulunok ang tuyong kanin na parang mga bubog na bumabakat sa kanyang lalamunan. Ginamit ni Amelita ang pinakamatalim na sandata sa kulturang kinalakihan niya, ang kahihiyan at utang na loob. Pinapalabas nitong siya pa ang masama. Siya pa ang wawasak sa pamilya kung susubukan niyang bawiin ang sariling pera ng kanyang ama. Mula sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang pag-abot ni Nolan sa kanyang kamay. Ang palad ng kanyang asawa, na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan, ay tila isang malamig na palaka na dumapo sa kanyang balat. Maribel, please! Bulong ni Nolan, ang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kakampi sa maling laban. Gawin mo na lang ito para sa akin, para sa atin. Mahal mo ako, hindi ba? Konting tiis lang, lalagurin ang perang iyon at mapapakinabangan natin. Pangako, babawi ako sa'yo.
Huwag mo nang kontrahin si Mama. Matanda na siya. Tiningnan ni Maribel ang mga mata ni Nolan. Dati, nakikita niya sa mga matang yon ang isang magiting na lalaki, isang bayaning handa siyang ipagtanggol sa buong mundo. Ngayon, ang nakikita lamang niya ay isang duwag na bata na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Ang paggalang at paghanga na pundasyon ng kanyang pagmamahal ay nagsimulang gumuho tulad ng isang lumang gusaling inabandona ng panahon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng asawa. Hindi siya sumagot. Wala nang salitang makakapagpabago sa katotohanang mag-isa na lamang siya sa laban na ito. Isang matinis na awit mula sa cellphone ni Amelita ang bumasag sa mabigat na katahimikan sa hapag. Kinuha ito ng matanda at sumenyas na sasagutin niya ang tawag sa sala. Ngunit dahil sa tindi ng kaba at pagka-alerto ni Maribel, naging matalas ang kanyang pandinig. Sa kabilang silid, narinig niya ang malinaw ngunit mahinang boses ni Amelita. Dario, oo, naayos ko na. Nasa pondo na ang pera. Huwag kang mag-alala, walang magagawa ang babaeng yon. Kamukhang kamukha niya ang katangahan ng tatay niya. Gawin mo kung ano ang ginawa natin kay Tasyo 3 dekada na ang nakalilipas. Siguruhin mong walang maiiwang bakas ng mga lumang transaksyon. Ayoko ng sakit sa ulo. Natigilan si Maribel sa pagnguya. Dario? Ang pangalan ng manager ng bangko kahapon ay Dario Velom. At bakit nabanggit ang pangalan ng kanyang ama? 3 dekada na ang nakalilipas. Ano ang kinalaman ng pamilya ng kanyang asawa sa nakaraan ng kanyang amang si Tasyo? Isang malamig na kaba ang gumapang mula sa kanyang gulugod papunta sa kanyang batok. Hindi lamang ito simpleng pagnanakaw. May isang malaking halimaw na nagkukubli sa ilalim ng mga pangyayaring ito. Para makatakas sa nakakabaliw na hangin sa loob ng bahay, nagpaalam si Maribel na maglalaba siya sa likod bahay. Nang makarating siya sa tabi ng poso, kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang ama. Kailangan niya ng isang hibla ng katotohanan sa mundong ito na puno ng kasinungalingan. Makalipas ang ilang pagring, sinagot ito ng isang masaya at mainit na boses. Hello anak ko! Ang ganda ng umaga ko at tumawag ka agad. Kamusta ang unang araw ng paborito kong prinsesa sa bago niyang kaharian? Sa pagkarinig pa lamang sa boses ng kanyang ama, nagunahan na ang mga luha ni Maribel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ninakaw ang lahat ng pinaghirapan nito. Gusto niyang umuwi at magtago sa maliit ngunit ligtas nilang barong-barong. Ngunit naisip niya ang mahinang puso ni Tasyo. Ang doktor ay nagbabala na ang anumang matinding gulat o sama ng loob ay maaaring maging sanhi ng atake sa puso. Para protektahan ang buhay ng kanyang ama, kinailangan niyang magsinungaling. Tay! Pinilit ni Maribel na patatagin ang kanyang boses. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi nang napakalakas. Ibinaon ang kanyang mga ngipin sa sariling laman hanggang sa malalasahan niya ang pait at alat ng sariling dugo. Ang sakit na pisikal ang ginamit niya upang labanan ang sakit sa kanyang dibdib. Maayos po ako rito, Tay. Ang bait po nila sa akin. Pinagluto pa nga po ako ni Nolan ng almusal eh. Aba! Mabuti naman kung ganon. Sabi ko sa iyo napakabuting bata ni Nolan. Huwag kang mag-alala sa pera ha. Itago mo yon. Baka gusto mong bumili ng sarili ninyong bahay balang araw para hindi ka na makitira sa biyenan mo. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang mga sibat na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Umiiyak siyang walang tunog habang nakatingala sa langit. Humihingi ng lakas na maitawid ang kasinungalingang ito. Opo, Tay. Nakatago na po ng maayos ang pera. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kayo po, inumin niyo ang gamot niyo sa puso, ha? Oo naman, anak. O sige na, baka nakakaabala pa ako sa inyo. May inasikaso lang akong maliit na sorpresa para sa'yo. Mahal na mahal kita, Maribel. Mahal na mahal din po kita, Tay. Ibinaba ni Maribel ang tawag. Napasubsob siya sa gilid ng batong hugasan. Hinayaang dumaloy ang mga luha ng pagkatalo at pagkaawa sa sarili. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi.
at naghilamos gamit ang malamig na tubig mula sa poso. Kailangan niyang maging matapang. Hindi siya pwedeng maging mahina, lalo na't may tuklasin pa siyang lihim tungkol sa nakaraan. Nang kumalma na ang kanyang paghinga, naglakad siya pabalik patungo sa harapan ng bahay upang kunin ang walis tingting na naiwan sa may gate. Ngunit pagliko niya sa bakuran, natigilan siya. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa labas ng mataas at bakal na gate ng mga layugan, sa ilalim ng tumitinding sikat ng araw, nakatayo ang isang matandang lalaki. Suot nito ang paborito nitong kupasing sombrero na butas na sa may dulo. Pawisan nito, nakangiti ng napakalapad, at sa kanyang mga nanginginig na kamay ay maingat na yakap-yakap ang isang malaking basket ng sariwang mangga at mga suman. Ito ang surpresang sinasabi nito kanina. Si Tasio. Naglakad ng napakalayo mula sa kabilang baryo, bit-bit ang mga pinakamagandang prutas para sa pamilyang walang awang umagaw sa kanyang buhay. Nakatingin si Tasio sa malaking bahay, ganap na walang muwang sa trahedyang nagaganap sa loob. At walang kamalay-malay na ang mga taong nakangiting sasalubong sa kanya ay ang mga mismong magnanakaw na kumitil sa kanyang hinaharap. Parang pinupunit ang puso ni Maribel habang nakatingin sa maaliwalas at punong-puno ng linya ng panahong nangiti ng kanyang ama. Sinalubong ni Maribel ang kanyang ama ng isang mahigpit na yakap. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang buong katawan sa ilalim ng init ng araw. Ang yakap ni Tasio ay amoy alikabok at marangal na pagpapawis. Isang amoy na nagbigay ng panandaliang kanlungan sa naghihingalong puso ng kanyang anak. Maingat nitong inabot ang basket ng mga hinog na mangga at suman na binalot sa dahon ng saging, mga simpleng handog na binili mula sa kaunting natitirang barya sa kanyang bulsa. Ngunit ang mainit na tagpong iyon ay mabilis na nilamon ng lamig nang lumabas si Amelita mula sa malaking pintuan ng bahay. Nakapamaywang ang matanda. Tinitingnan ang nanlilimahid na sapatos ni Tasio na nag-iwan ng manipis na bakas ng putik sa kanilang makintab na sahig. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng biyenan. Walang nagawa si Maribel kundi anyayahan ang kanyang ama sa hapagkainan para sa tanghalian. Iyon ang pinakamahaba at pinakamabigat na oras sa buong buhay niya. Sa gitna ng pinalamuti ang mesa na puno ng masaganang pagkain, umupo si Tasio na parang isang ibong nakulong sa hawla ng mga ahas. Maingat at pilit na hindi lumilikha ng ingay ang kanyang pagkuha ng kanin. Habang kumakain, sinadya ni Amelita na itaas ang kanyang kamay upang kumuha ng baso ng tubig. Pilit na ipinapakita ang isang bago at kumikinang na gintong pulseras na pinalamutian ng mga diamante. Ang mga batong iyon ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, tila nang aasar sa kalunos-lunos na kalagayan ni Tasio. Alam ni Maribel, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang pambili ng alahas na yon ay nagmula sa ninakaw na 12 milyon ng kanyang ama. Napakaganda ng buhay kapag pinagpapala ka ng Panginoon. Hindi ba, kumpadre? Panimula ni Amelia. Ang boses ay matamis, ngunit nakakalasong pakinggan. Kaya nga lagi kong sinasabi kay Nolan at Iskra, kailangang maging malinis ang pamumuhay. Ang mga taong nanlalamang at nagnanakaw sa kapwa ay hindi kailanman aasenso. Habang buhay silang maghihirap at mananatili sa laylayan ng lipunan. Habang sinasabi iyon ni Amelita, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tasio. Ang mga salita ay tila mga palaso na sadyang pinupuntirya ang pagkatao ng matandang lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang nagsasali ng sabaw sa mangkok ng kanyang ama. Gusto niyang isaboy ang kumukulong sabaw sa pagmumukha ng biyenan. Gusto niyang isigaw sa buong mundo kung sino ang tunay na magnanakaw sa hapag na ito. Tiningnan ni Maribel si Nolan, nagmamakaawang ipagtanggol ng lalaki ang kanyang biyenan. Ngunit si Nolan ay nakayuko lamang, nagkukunwaring walang naririnig. Pilit na inuubos ang pagkain sa kanyang plato. Ang kaduwagan ng asawa ay mas nakakasugat kaysa sa pang-iinsulto ng ina nito. Ngumiti lamang si Tasio ng alanganin,
pilit na pinapanatili ang paggalang. Tama po kayo, Balae. Ang mahalaga ay malinis ang konsensya sa pagtulog. Isang halakhak na puno ng pangungutya ang kumawala kay Amelita. Umiwas siya ng tingin at kumuha ng isang hiwa ng mangga. Malinis na konsensya? Nakakatuwa ka namang magsalita. Tasyo, bigla ko tuloy na alala, hindi ba't nagtrabaho ka noon sa Belum Transit? Sayang ano? Kung hindi ka lang sana nasangkot sa malaking pagkawala ng pondo ng kumpanya noon, di sana'y mayaman ka na rin ngayon. Baka hindi nakatsinelas lang ang anak mo nang pumasok sa pamamahay ko. Ang hawak na metal na tinidor ni Tasyo ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Bumagsak ito sa ibabaw ng porselanang pinggan at lumikha ng isang matalim at nakakabinging alingaw-ngaw sa buong silid na wala ang kulay sa mukha ng matanda. Ang malalim na sugat ng nakaraan na inakala niyang naghilom na ay walang awang hiniwa at binuksan muli sa harap ng kanyang anak. Bakit tila tuwang-tuwa si Amelita kapag nababanggit ang pangalan ng Belum Transit? Ano ang nagbibigay sa kanya ng ganitong karapatan upang manapak ng pagkatao ng may pagkatao? Hindi na makapagpigil si Maribel. Nag-iinit ang kanyang buong muka at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit sa ibabaw ng mesa. Hihinga na sana siya ng malalim upang tumayo at ipagtanggol ang dangal ng kanyang ama. Handa nang kalimutan ng anumang banta at kahihiyan nang bigla niyang maramdaman ang isang magaspang na palad na gumapang sa ilalim ng mesa. Hinawakan ni Tasyo ang kamay ng kanyang anak. Ang palad ng matanda ay mainit, punong-puno ng kalyo mula sa mga dekada ng pagbabanat ng buto, ngunit may dalang kakaibang kapayapaan. Lumingon si Maribel sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, nakita niya ang marahang pag-iling ni Tasyo. Isang napakaliit na pag-iling, isang tahimik na pakiusap na nagsasabing, "Huwag, hayaan mo na. Para sa kapayapaan ng pamilya mo, anak, tatanggapin ko ang lahat ng pang-aalipusta." Pumikit si Maribel at pilit na nilunok ang pait at galit na umaapaw sa kanyang lalamunan. Ang katahimikang yon ay isang pagpatay sa kanyang sariling kaluluwa. Isang sakripisyong ginawa niya dahil lamang sa pagmamahal sa isang amang handang maging basahan para lamang hindi madumihan ang buhay ng kanyang anak. Matapos ang napakabigat na pananghalian, nagpaalam na si Tasyo. Inihatid siya ni Maribel hanggang sa labas ng malaking gate. Walang imik ang mag-ama, tanging ang tunog lamang ng hangin ang namamagitan sa kanila. Bago tuluyang tumalikod si Tasyo, dumukot ito sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Kinuha niya ang kamay ni Maribel at inilagay roon ang isang nalukot at basang-basa ng pawis na 100 pisong papel. "Bili ka ng paborito mong candy mamaya, anak." Malumanay na bulong ni Tasyo. Pilit nang ngumingiti kahit nanginginig ang mga labi. "Huwag kang malungkot. Nandito lang ang tatay. Basta maging mabuti kang asawa, masaya na ako." Niyakap ni Maribel ang kanyang ama nang napakahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nito at doon ay tahimik na umiyak. Ayaw niyang bumitaw, ngunit kinailangan niyang gawin upang hindi magtaka ang matanda. Naglakad papalayo si Tasyo. Tinitigan ni Maribel ang figura ng kanyang ama habang unti-unting lumiliit sa dulo ng kalsada. Ang paglakad nito ay tila mas naging mabigat at tagilid kaysa kanina. Ngunit sa kalagitnaan ng kalsada, huminto si Tasyo. Hindi na nakikita ni Maribel ang mukha ng kanyang ama. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ng matanda ay nanlaki. Ang mapanuyang ngiti ni Amelita, ang kumikinang na gintong pulseras, ang walang awang pagbanggit sa pondo ng Belum Transit, at ang katotohanang ibinigay niya ang lahat ng naipon niyang pera sa anak kagabi. Isang nakakikilabot na teorya ang nabuo sa isip ng matanda. Parang pinagtagpi-tagpi ng tadhana ang isang madilim na larawan. Ang mukha ni Tasyo ay unti-unting nagdilim, napalitan ng isang desperado at nakakatakot na determinasyon upang alamin ang totoo. Habang nakatayo sa labas ng gate,
Unti-unting ibinuka ni Maribel ang kanyang palad. Tinitigan ang nag-iisang bagay na naiwan sa kanya mula sa lahat ng yaman at sakripisyo ng kanyang ama. Ang basang-basa at nalukot na 100 piso. Nabalot na ng makapal at malamig na kumot ng dilim ang buong kabahayan ng mga layugan. Ngunit ang mga mata ni Maribel ay nanatiling dilat at nag-aapoy sa matinding pighati. Sa likod bahay, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang nag-iisang bombilya, nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Kaharap ang malaking batya ng mga labahin. Ang kanyang mga kamay ay namumula na at manhid dahil sa mahabang oras ng pagkusot ng mga damit. Ngunit hindi niya alintana ang pisikal na pagod. Mas pinili niyang lunurin ang sarili sa gawaing bahay kaysa humiga sa iisang kama kasama ang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal para sa baluktot na utang na loob. Ang bawat pagbagsak ng kanyang mga luha ay humahalo sa mabula at malamig na tubig sa batya. Isang tahimik na pag-iyak na walang ibang nakakikita kundi ang nag-iisang buwan sa langit. Mula sa mga anino sa gilid ng pinto ng kusina, isang tahimik na figura ang unti-unting lumapit. Pinigil ni Maribel ang kanyang paghinga. Inihanda ang sarili sa isa na namang sermon o pangainsulto. Ngunit ang nakita niya ay si Iskra. Nakasuot ang dalaga ng isang maluwag at kupasing pantulog. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagod na hindi nababagay sa kanyang murang edad. Maingat nitong inilapag ang isang baso ng maligamgam na gatas sa gilid ng sementadong hugasan, malapit sa mga nakasalansan na damit. Tiningnan ni Maribel ang gatas at pagkatapos ay ang mukha ni Iskra. Walang salitang lumabas sa bibig ng dalaga, ngunit ang panginginig ng mga balikat nito ay nagkwento ng 1,000 pahina ng kalungkutan. Dahan-dahang lumuhod si Iskra sa tabi ng batya. Ate Maribel, ang boses ni Iskra ay isang mahinang bulong. Halos liparin ng malamig na hangin ng madaling araw. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil wala akong ginawa nang marinig ko ang mga plano ni Mama. Tumigil ang mga kamay ni Maribel sa pagkusot. Tiningnan niya ang kapatid ng kanyang asawa. Hihintay ng mga susunod na salita na maaring maging susi sa pag-unawa sa bangungot na ito. Bata pa lang ako, tinuruan na kami ni Mama na ang pagsuway sa kanya ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Pagpapatuloy ni Iskra, ang mga mata ay nakapako sa mabula at maruming tubig. Ilang araw bago ang kasal ninyo, ipinatawag niya ako sa kanyang silid. Pinilit niya akong pumirma sa ilang blangkong dokumento ng bangko. Sabi niya, para iyon sa kinabukasan ng pamilya, para madaling mailipat ang mga ari-arian sakaling may mangyari sa kanya. Hindi ko alam na gagamitin niya ang pirma kong yon bilang patunay at garantor para buksan ang pekeng investment fund account na pinaglagyan ng pera ng tatay mo. Ang malamig at basang kamay ni Maribel na puno ng sabon ay dahan-dahang umabot sa ibabaw ng batya. Naramdaman ni Iskra ang paglapit na yon at inabot din niya ang kamay ng kanyang hipag. Sa ibabaw ng maruming tubig at mga nakababad na damit, nagtagpo ang kanilang mga daliri. Isang malamig na pagdampi, ngunit nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na init ng pag-unawa at pakikiramay. Dalawang babaeng pinagkaitan ng kalayaan, pinagbigkis ng iisang halimaw sa loob ng iisang bubong. Paano natin mapapatunayan ito, Iskra? Kailangan ko ng ebidensya para mabawi ang buhay ng ama ko. Hinginig na tanong ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong pag-asa. Lumingalinga muna si Iskra sa paligid upang masigurong walang nakikinig. Saka inilapit ang kanyang mukha kay Maribel. Ang silid-aklatan ni Mama. Sa pinakailalim ng lumang aparador, may isang puwang doon sa sahig na gawa sa kahoy. May nakatagong kahong bakal doon. Nandoon ang lahat. Ang mga lumang libro ng kwenta, ang mga pekeng papeles, at marahil pati ang katotohanan tungkol sa ama mo. At sa Velum Transit 3 dekada na ang nakalilipas.
Kailangan mong makuha yon bago niya tuluyang itago sa ibang lugar. Bago pa man makasagot si Maribel, isang mabigat na yabag ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo papalabas ng kusina. Ang tunog ng mga paa na humahakbang sa kahoy na sahig ay naging hudyat ng pagbabalik ng takot. Agad na umatras si Iskra, mabilis na nagtago sa likod ng malaking puno ng mangga sa dilim, iniwan ang baso ng gatas at ang lihim na nag-ugnay sa kanila. Lumabas si Nolan mula sa pinto. Kinusot niya ang kanyang mga mata, mukhang bagong gising at naiirita sa lamig. Nang makita niya ang asawang nakaupo pa rin sa harap ng batya, lumapit siya at marahang hinaplos ang likod ni Maribel. "Maribel, bakit nandito ka pa? Ang lalim na ng gabi sabi ni Nolan. Ang tono nito ay parang isang maamong asawa na walang nagawang kasalanan sa mundo. "Huwag ka nang magpakapagod dyan. Hayaan mo na yan. Hanggang bukas, andyan naman si Mama para umalalay sa'yo at turuan ka sa mga gawaing bahay. Halika na, matulog na tayo. Malamig na ang kama." Mabilis na pinunasan ni Maribel ang huling bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Humarap siya sa kanyang asawa at nagpakawala ng isang pilit, ngunit perpektong ngiti ng isang masunuring may bahay. "Tatabihin ko lang itong mga damit, Nolan. Susunod na ako sa loob. Mauna ka na." Tumango si Nolan at bumalik sa loob ng bahay. Naiwan si Maribel sa dilim. Tinitigan niya ang baso ng gatas. Ang takot na bumabalot sa kanyang puso kanina ay unti-unting pinapalitan ng isang malamig at pinatigas na determinasyon. Hindi na siya iiyak. Ang luha ay para sa mga taong umaasa pa sa awa, at natutunan niya ngayong gabi na walang awa sa bahay ng mga layugan. Tahimik na naglakad si Maribel papasok ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat at magaan, tulad ng isang pusang nag-aabang sa dilim. Nang makadaan siya sa silid ng kanyang asawa, hindi siya pumasok. Sa halip, nagtuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang dulo ng pasilyo. Huminto siya sa tapat ng silid-aklatan ni Amelita. Ang pinto ay hindi nakasara ng lubusan. May isang maliit na siwang na nagpapahintulot sa kapirasong anino mula sa labas na pumasok sa madilim na kwarto. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang nanginginig na kamay. Inaabot ang malamig na kahoy na ibabaw ng pinto. Hinintay ni Maribel ang perpektong pagkakataon. Ang malalim na gabi ay nag-aalok ng panganib dahil madaling magising si Nolan. Kaya minabuti niyang maghintay hanggang sumapit ang umaga ng linggo. Ito ang araw kung saan walang palyang umaalis si Amelita upang dumalo sa maagang misa. Bitbit ang kanyang malaking rosaryo at ang mukha ng isang nagkukunwaring santa. Si Nolan naman ay nanatiling mahimbing na natutulog pagkatapos ng isang buong linggo ng pagtuturo. Gamit ang pagkakataong yon, mabilis ngunit walang ingay na pumasok si Maribel sa silid-aklatan ng kanyang biyenan. Ang kwarto ay amoy lumang papel, tuyong bulaklak at natuyong tinta. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila malalakas na alon na humahampas sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa pinakasulok ng kwarto, sa tapat ng isang mataas at antigong aparador na gawa sa nara. Lumuhod siya at kinapa ang kahoy na sahig hanggang sa maramdaman niya ang isang maluwag na tabla. Inangat niya ito. Sa ilalim ng maalikabok na puwang ay nakakubli ang isang kalawanging kahong bakal. Kinuha niya ang metal na ipit mula sa kanyang buhok at buong ingat na sinundot ang maliit na butas ng kandado. Pagkaraan ng ilang sandali ng pigil na hininga at pagpupumilit, tuluyang bumigay ang lumang mekanismo. Bumulaga sa kanya ang mga naninilaw na pahina ng mga lumang libro ng kwenta mula sa Vellum Transit, ang dating kumpanya kung saan nagtrabaho ang kanyang ama. Sa ilalim ng mga papel, nakita niya ang isang lumang litrato. Tinitigan yon ni Maribel at tila nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Isang nakakikilabot na larawan ng isang nakababatang Amelita na nakahilig sa balikat ni Dario Vellum. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng lihim at sabwatan.
Patunay na ang kanilang ugnayan ay hindi lamang basta tungkol sa pagnanakaw ng pera sa bangko kamakailan, kundi isang malalim at madilim na pagsasama na umaabot ng ilang dekada. Mabilis na binuklat ni Maribel ang isa sa mga libro ng kwenta. Napansin niya ang isang pangalang paulit-ulit na nakasulat sa gilid ng mga kaduda-dudang transaksyon, Rogelio. Sa ibaba ng pangalang iyon, may nakasulat na isang maliit na tala, gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Amelita. Ilipat ang sisi kay Tasio. Tumigil ang paghinga ni Maribel. Sino si Rogelio at bakit kailangang ibagsak ang lahat ng kasalanan sa kanyang ama? Bago pa man niya lubusang maunawaan ang nilalaman ng mga dokumento, narinig niya ang pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba ng bahay. Ang mabibigat at pamilyar na mga hakbang ay mabilis na umakyat sa kahoy na hagdan. Si Amelita. Bumalik ang matanda ng mas maaga kaysa sa inaasahan dahil nakalimutan marahil nito ang aklat ng mga awit. Sa matinding gulat at pangangatog ng tuhod, mabilis na ibinalik ni Maribel ang kahong bakal sa ilalim ng sahig. Wala na siyang oras upang lumabas ng kwarto. Tumingin siya sa paligid at walang pag-aalinlangang sumiksik sa loob ng matangkad na aparador ng mga damit sa gilid ng silid. Bahagya lamang niyang naisara ang pinto nito nang bumukas ng malakas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Amelita. Ang matanda ay may kausap sa cellphone. Ang boses nito ay puno ng inis at matinding pagmamadali. Dario, sinabi ko na sa'yo, ayusin mo na ang mga papeles sa lalong madaling panahon. Madiin na utos ni Amelita. Habang naglalakad, ng palakad-lakad, sa harap ng aparador. Pilitin mong maging malinis ang paglipat ng 12 milyon. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo sa bangko para maging legal ang pondo. Kailangan nating busalan ang bibig ng matandang Tasio na yon habang buhay. Kung nagawa natin siyang ibaon sa utang at kahihiyan 30 taon na ang nakararaan, mas madali natin siyang dudurugin ngayon. Wala siyang ebidensya noon at lalong wala siyang lakas ngayon. Kaya mahanas mo. Sa loob ng madilim na aparador, pinipigilan ni Maribel ang kanyang paghinga. Ang paligid ay puno ng nakakasulasok na amoy ng alcampor at lumang alikabok na pilit pumapasok sa kanyang ilong. Namumuo ang malamig na pawis sa kanyang noo at leeg dahil sa matinding kaba at kawalan ng hangin. Isang butil ng pawis ang dahan-dahang tumulo mula sa kanyang baba, bumagsak at pumatak nang walang ingay sa ibabaw ng isang lumang sapatos ni Amelita na nakapatong sa sahig ng aparador. Upang mapigilan ang sariling mapasinghap o mapahikbi sa tindi ng sakit at galit na nararamdaman dahil sa mga narinig na pagtatapat ng mismong salarin, kinagat ni Maribel ang ibabaw ng kanyang sariling kamay. Ibaon niya ang kanyang mga ngipin sa sariling laman hanggang sa malalasahan niya ang init at bakal na lasa ng kanyang dugo. Matapos ang ilang sandaling palitan ng salita, ibinaba ni Amelita ang tawag. Tumigil ang matatanda sa paglalakad. Ang katahimikan sa kwarto ay naging nakabibingi at nakakatakot. Mula sa napakaliit na siwang ng pinto ng aparador, nakita ni Maribel na dahan-dahang lumingon si Amelita patungo sa kanyang pinagtataguan. Ang mga mata ng biyenan ay tila nakatingin ng direkta sa mga mata ni Maribel sa gitna ng dilim. Ang mga hakbang ni Amelita ay unti-unting lumapit. Bawat pagdikit ng sapatos nito sa sahig ay tila pumupukpok sa naninikip na dibdib ni Maribel. Huminto ang matanda sa mismong tapat ng aparador. Ang maputla at kulubot na kamay nito ay dahan-dahang umangat at mahigpit na humawak sa malamig na siradura ng pinto, kung saan nagtatago ang nakayukong si Maribel. Ang nakakasulasok na amoy ng alcampor. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Maribel habang unti-unting hinihila ni Amelita ang siradura ng aparador. Nakapikit na siya, naghihintay sa pag-ilaw ng kwarto at sa malagim na pagbagsak ng mas matinding parusa. Ngunit sa huling bahagya ng segundo bago tuluyang bumukas ang kahoy na pinto, isang malakas na boses mula sa ibaba ng hagdan ang bumasag sa nakapangingilabot na katahimikan. Mama, may naghahanap po sa inyo mula sa parokya.
Ang pamilyar na tinig ni Nolan ay nagmula sa sala, puno ng paggalang na tila nanggaling sa isang masunuring bata. Binitiwan ni Amelita ang hawakan ng aparador. Narinig ni Maribel ang isang mahinang buntong hininga ng inis mula sa matanda bago ito tuluyang naglakad palabas ng silid-aklatan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto at ang paglayo ng mga hakbang pababa ng hagdan, saka lamang nakahinga ng maluwag si Maribel. Nanginginig ang kanyang buong katawan nang marahan niyang buksan ang aparador at lumabas mula sa masikip na pinagtataguan. Wala siyang sapat na oras upang basahin ang lahat ng dokumento sa kahon. Kaya bago siya mabilis na lumabas ng kwarto, mabilis niyang pinunit ang isang pahina mula sa lumang libro ng kwenta na naglalaman ng pangalang Rogelio at ang tala tungkol kay Tasio. Dali-dali niya itong itinupi at itinago sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang tumitibok na puso. Bumalik siya sa kanyang silid, inayos ang gusot sa kanyang palda, at mabilis na nag-isip ng palusot. Habang abala ang mag-ina sa pag-aasikaso sa bisita mula sa simbahan, nagpaalam si Maribel na pupunta siya sa palengke upang mamili ng mga sariwang gulay para sa pananghalian. Walang nakapansin sa kanyang panginginig nang tuluyan siyang makalabas ng malaking gate ng mga layugan. Tinahak ni Maribel ang makikipot na eskinita ng bayan hanggang sa makarating siya sa isang maliit at lumang gusali. Sa labas nito ay may isang kupasing karatula na nagsasabing nag-aalok sila ng libreng tulong legal para sa mga mahihirap. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at mainit na kape. Sa likod ng isang tambak ng mga manipis at makapal na dokumento, nakaupo si Severino Palanca, isang tahimik at matipunong abogado na may malalim at seryosong mga mata na tila nakabasa na ng lahat ng uri ng kasinungalingan sa mundo. Nanginginig na inilapag ni Maribel ang pinunit na pahina ng libro ng kwenta sa ibabaw ng mesa. Ikinuwento niya ng mabilisan at puno ng luha ang trahedyang sinapit ng kanyang ama, ang pagkawala ng 12 milyon, ang pekeng pirma sa bangko, at ang mga narinig niyang sabwatan mula sa silid-aklatan ni Amelita. Tinitigan ni Severino ang lumang papel. Tahimik niyang binasa ang mga nakasulat dito. Ngunit nang makita niya ang pangalan ni Dario Velum at ang Velum Transit, isang kakaiba at madilim na emosyon ang dumaan sa mga mata ng abogado. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga daliri na may hawak sa papel ay panandali ang humigpit na tila may malalim at personal siyang galit sa taong yon. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Severino sa pangalan ng kalaban ni Maribel? May itinatago rin bang sugat ang abogadong ito na konektado sa pamilya Velum? Hindi simpleng pagnanakaw ang hinaharap mo, Maribel. Seryosong babala ni Severino. Ang boses nito ay nag-aalok ng katotohanan, ngunit may kaakibat na panganib. Kalaban mo ang mga taong sanay magtago ng krimen sa loob ng ilang dekada. May pera sila at kapangyarihan. Kailangan nating maging maingat. Kailangan nating hanapin kung sino itong Rogelio dahil siya ang maaaring maging susi para mapabagsak sila. Nakita ni Severino ang patuloy na pag-iyak at pagdampi ng panginginig sa balikat ni Maribel. Tumayo ang abogado at nagtungo sa isang maliit na sulok sa gilid ng silid. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya dala-dala ang isang umuusok na inumin. Inilapag niya sa harap ni Maribel ang isang mainit na tsaang gawa sa mga bulaklak ng chamomile. Dahan-dahang binalot ng mga nininginan ng mga nanginginig na palad ni Maribel ang porselanang tasa. Ang init na nagmumula sa inumin ay unti-unting dumaloy sa kanyang balat, nagpapabawas sa panlalamig ng kanyang katawan at nagbibigay ng isang maliit ngunit totoong pakiramdam ng kaligtasan. Ito ang unang pagkakataon mula nang ikasal siya na may isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na pagkalinga na walang hinihinging kapalit. Pagkatapos ng maikling pag-uusap at pag-asang may makakasama siya sa laban, nagmadali nang umuwi si Maribel. Bit-bit ang ilang pinamalengke, pilit niyang pinakalma ang sarili habang papalapit sa bahay ng mga layugan. Subalit pagliko niya sa pasilyo, patungo sa pangunahing pinto,
tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakapamaywang na nakatayo si Nolan sa harap ng pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso at madilim, hindi katulad ng maamong asawa na kilala ni Maribel. At sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na piraso ng papel. Iyon ang papel kung saan nakasulat ang pangalan at direksyon ng tanggapan ni Severino na hindi na malaya ni Maribel na nahulog mula sa kanyang bulsa habang nagmamadaling umalis kanina. Ang gusot at naninilaw na piraso ng papel. Nabitawan ni Maribel ang plastik na bitbit niya. Nagpaikot-ikot ang mga sariwang kamatis at sibuyas sa sahig, ngunit walang ni isa sa kanila ang nagbigay ng pansin. Tinitigan niya ang gusot na papel sa kamay ni Nolan at sa sandaling iyon, naramdaman niyang gumuho ang huling haligi ng kanyang pag-asa. Ano ito, Maribel? Malamig at matigas na tanong ni Nolan. Inilalapit ang papel sa mukha ng kanyang asawa. Pumunta ka sa isang abogado? Gusto mo talagang kalabanin si Mama? Gusto mo ba talagang sirain ang pamilyang ito na kumupkop sa'yo? Hindi na napigilan ni Maribel ang pag-apaw ng kanyang mga luha. Lumapit siya, halos lumuhod sa harap ni Nolan habang nagmamakaawang hinawakan ang braso nito. Nolan, parang awa mo na. Pera yon ng tatay ko. Pinaghirapan niya yon buong buhay niya. Nagtitiis siya sa gutom at sakit para lang may maibigay sa atin. Ninakaw yon ng mama mo. Nakikiusap ako. Tulungan mo akong bawiin ang para sa atin. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang dapat kong maging kakampi. Ipaglaban mo naman ako at ang katotohanan. Ngunit sa halip na yakapin at aluin ng asawa, marahas na iniwaksi ni Nolan ang mga kamay ni Maribel Isani. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa malamig na sahig. Tiningnan siya ni Nolan nang may halong pandidiri at pagkayamot. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Maribel? Sinabi ko na sa'yo, hindi iyon ninakaw. Inilipat lang sa investment. Ang pamilya namin ang nagpalaki sa akin. Nagpaaral sa akin hanggang maging guro ako. May malaking utang na loob ako kay Mama. Hindi ko siya ipagpapalit sa isang iskandalosang katulad mo na walang inisip kundi ang sariling interes. Bakit hindi mo na lang tanggapin ang magandang buhay na inaalok sa iyo dito at matutong magpasalamat? Ang bawat salita ni Nolan ay tila mga kalawanging punyal na itinutusok ng paulit-ulit sa dibdib ni Maribel. Ang katotohanan ay tuluyan ng inilibing ng bulag na pagsunod at kaduwagan ng kanyang asawa. Mula sa itaas ng hagdan, narinig nila ang marahang paghampas ng mga palad. Nakatayo doon si Amelita, nakangiti ng may lubos na kasiyahan habang pinagmamasdan ang perpektong pagkontrol niya sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang bumaba, ang bawat hakbang ay tila pag-angkin sa kanyang tagumpay bilang isang reyna ng pagmamanipula. Tama ang asawa mo, nang uuyam na wika ni Amelita nang makalapit ito. Bigla nitong hinawakan ang buhok ni Maribel at walang awang itinaas ang mukha ng manugang. Bago pa man makapagsalita si Maribel, isang malakas at nakakapasong sampal ang ibinigay ng biyenan sa kanyang pisngi. Ang lakas ng pagkakahampas ay nagpabagsak muli sa kanya sa sahig, nag-iwan ng pulang marka at nagpadugo sa gilid ng kanyang labi. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Amelita. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala, puno ng pekeng moralidad. Pumupunta ka sa isang murang abogado hindi para sa hustisya, kundi para lumandi. Gusto mong gumawa ng kwento kasama ng kalaguyo mo para hut-hutan ng pera ang pamilya namin. Isa kang ahas na pinapasok ko sa pamamahay ko. Parehong-pareho kayo ng ama mong magnanakaw. Lumingon si Maribel kay Nolan. Mula sa sahig, tiningnan niya ang asawa. Naghihintay na kahit man lang sa pagkakataong ito ay ipagtanggol siya ng lalaking pinangakuan niya ng buhay sa harap ng altar. Ngunit ano ang ginawa ni Nolan? Umiwas ito ng tingin. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at walang imik na naglakad palayo papunta sa kanyang silid. Pinili niyang maging bingi at bulag. Pilit inililigtas ang sarili habang iniiwan si Maribel sa kamay ng kalupitan ng kanyang ina.
Yun ang punto ng tuluyang pagkasira. Ang huling hibla ng pagmamahal na nakatali sa puso ni Maribel para kay Nolan ay biglang napatid. Tumigil ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang paningin niya, na kanina ay nagmamakaawa at puno ng sakit, ay naging blangko, walang emosyon at malamig na parang yelo. Wala nang puwang ang pag-ibig sa isang pusong sinunog ng pagtataksil at inabandona sa kalagitnaan ng laban. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi na ininda ang sakit sa kanyang muka. Tahimik siyang naglakad patungo sa maliit na mesa sa gilid ng pasilyo. Hinawakan niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang simbolo ng kanyang kasal na ngayon ay iisa na lamang piraso ng malamig na metal. Sa isang maingat at kalmadong kilos, hinubad niya ang singsing at ipinatong ito nang walang anumang ingay sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito itinapon o ibinato dahil ang galit na pinapakawalan ay para lamang sa mga taong may halaga pa. Ang sa kanya ay isang malamig na pagtanggap ng katapusan ng lahat. Sa isang madilim na sulok malapit sa hagdanan, hindi napansin ni na Amelita na naroon si Iskra. Nakatayo ang dalaga, nanginginig, ngunit mahigpit na nakakapit sa isang maliit na makina ng pagre-record. Nakuha ng kagamitang yun ang bawat salita, bawat pang-aabuso, at bawat kasinungalingang binitawan ng kanyang ina at kapatid. Aakyat na sana si Maribel upang kunin ang kanyang mga gamit nang biglang mabasag ang katahimikan ng bahay. Isang sunod-sunod at nakakabinging pagtunog ng telepono ang pumailan lang sa hangin mula sa mesa. Sinagot iyon ni Amelita. Nag-iba ang timpla ng mukha ng matanda at inis na ibinigay nito ang telepono kay Maribel nang may malamig na tingin. Mula sa kabilang linya, ang nagmamadaling boses ng isang nurse mula sa malaking ospital ng probinsya ang nagdala ng panibagong gumuho sa mundo ni Maribel. Inatake sa puso si Tasio matapos nitong lisanin ang bahay upang hanapin ang isang lumang kakilala at ngayon ay nakikipaglaban sa kamatayan sa emergency room. Ang patuloy at nakakabinging pagtunog ng linya, hindi ininda ni Maribel ang sakit sa kanyang paa at ang pagkapunit ng laylayan ng kanyang damit. Habang mabilis na tinatakbo ang mahaba at malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha, at ang kanyang isip ay walang ibang sinisigaw, kundi ang pangalan ng kanyang ama. Nang marating niya ang kwarto sa dulo ng pasilyo, gumuho ang kanyang mga tuhod sa sahig, sapat na upang mapaluhod siya sa mismong gilid ng kama. Nakahiga roon si Tasio. Ang kanyang dibdib ay nahihirapang umangat at bumagsak. Nabubuhay na lamang siya sa tulong ng isang malinaw na maskara ng oxygen na nag-iwan ng hamog sa bawat mabigat at pilit na paghinga. Nakita ng matanda ang kanyang anak. Ang mga mata nitong dati ay puno ng sigla at pagmamahal ngayon ay nababalot ng matinding pagod. Gamit ang kanyang kahuli-hulihang lakas, pinilit ni Tasio na itaas ang kanyang nanginginig na kamay at inabot ang loob ng kanyang pudpod at lumang sapatos na inilagay ng mga nurse sa ibaba ng kama. Mula roon, kumuha siya ng isang maliit at itim na bagay. Dahan-dahan niya itong inilagay sa nanginginig na palad ni Maribel. Isa itong USB flash drive. Anak! Nahihirapang bulong ni Tasio mula sa likod ng maskara. Ang boses ay tila buhangin na kinakayod sa bakal. Pumunta ako sa dating kasamahan ko, kay Rogelio. Heto ang katotohanan. Ipaglaban mo ang buhay natin. Bago pa man makasagot si Maribel o makapagtanong kung ano ang nilalaman ng maliit na aparato, mabilis na bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Amelita, kasunod si Nolan. Suot ng matanda ang isang perpektong mukha ng pag-aalala at pighati. Hawak ang kanyang rosaryo na tila isang sandata ng kabanalan. Lumapit si Amelita at hinawakan sa balikat si Maribel. Diyos ko, kumpadre! Madrama at umiiyak na wika ni Amelita. Pagkatapos ay binalingan niya si Maribel. Nolan, ilabas mo muna ang asawa mo. Kailangan niyang uminom ng tubig at kumalma.
Kakausapin ko lang saglit ang mga doktor sa labas para ibigay ang lahat ng pondo sa pagpapagamot sa ama niya. Magdarasal din ako rito sa tabi niya para masamahan siya sa oras na ito. Pilit na nagpupumigla si Maribel, ngunit ginamit ni Nolan ang kanyang buong lakas upang hilahin ang asawa palabas ng kwarto patungo sa himpilan ng mga nurse. Nang sumara ang pinto at matiyak ni Amelita na sila na lamang dalawa ni Tasyo ang naiwan sa loob, dahan-dahang nawala ang pekeng lungkot sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang malamig at malademonyong ngiti. Lumapit siya sa gilid ng kama at tinitigan ang naghihingalong matanda na tila isang insekto na madaling tapakan. Nakakaawa ka talaga, Tasyo. Hanggang sa huling hininga mo, isa kang talunan. Malamig na wika ni Amelita habang inaayos ang kumot sa paanan ng kama. Akala mo ba hindi ko alam na nag-iimbestiga ka? Gusto mo malaman ang totoo? 30 taon na ang nakararaan. Ako ang nag-utos kay Dario na ilagay ang mga pekeng manipesto at nawawalang pera sa drawer mo sa Velum Transit. Ako ang sumira sa pangalan mo. At kung hindi pa sapat iyon, ako rin ang kumuha ng 12 milyong pinaghirapan mo. Ang sarap gastusin ng perang galing sa dugo ng isang mangmang na tulad mo. Sa mga botababi sa nung dambaga. Nanlaki ang mga mata ni Tasyo. Isang matinding alon ng puot, pagkabigla, at kawalan ng katarungan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang sugat ng 3 dekada ng pagtitiis, ng pagkakait sa pag-aaral ng kanyang anak, dahil sa pagiging isang pinalayas at sinira ang manggagawa, ay muling nabuksan. Bumilis ng husto ang paghinga ng matanda. Namutla ang kanyang mukha at nagsimulang manikip ang kanyang kaliwang dibdib sa matinding desperasyon na iligtas ang kanyang sarili at ibunyag ang katotohanan sa buong mundo. Itinaas ni Tasyo ang kanyang nanginginig na kamay papunta sa maliit na buton ng tawagan ng mga nurse sa gilid ng kanyang kama. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa buton, kalmadong itinaas ni Amelita ang kanyang kamay at walang awang tinabig palayo ang kagamitan. Nahulog ang buton at nag-iwan ng matalim na pagkabigo. Nakatayo lamang si Amelita, pinanood ang walang kalaban-laban na matanda habang pilit nitong kinakapa ang hangin at unti-unting nalalagutan ng hininga sa matinding atake sa puso. Mula sa labas, narinig ni Maribel ang biglaang pagtakbo ng mga doktor at nurse papasok ng kwarto. Sumunod siya at pilit na nakipagsiksikan. Isang mahaba at walang patid na tunog ang nagmula sa makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng kanyang ama. Ang huling awit ng paglisan na sumira sa buong mundo ni Maribel. Bumulaga sa kanya ang katawan ni Tasyo. Wala ng buhay, ang mga mata ay nakadilat at nakaipit sa huling pagdanas ng matinding sakit at kawalang hustisya. Sa kabilang gilid ng kama, nakaluhod si Amelita, nagwawala at sumisigaw, umiiyak ng napakalakas habang tinatapik ang sariling dibdib, nagkukunwaring isang mabuting kaibigan na nawalan ng kaanak. Umakyat si Maribel sa kama at mahigpit na niyakap ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay natuyo na at napalitan ng isang malamig na baga ng galit. Habang yakap niya si Tasyo, napansin niya ang matigas at naninigas na mga daliri nito. Nakakuyumom ito at nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng kanyang kupasing jacket. Ang mismong bulsa kung saan lagi nitong itinatago ang mga pisong candy para kay Maribel noong siya ay musmus pa. Isang huling pagyakap sa pagmamahal ng isang amang pinatay ng kasakiman ng iba. 3 araw ang lumipas at sumapit ang libing ni Tasyo. Ang sementeryo ay tahimik at puno ng makulimlim na hangin. Nakatayo si Maribel sa harap ng puntod, nakasuot ng simpleng itim na damit. Sa kabilang banda, suot ni Amelita ang isang marangyang itim na bestida at isang mahabang belo na tumatakip sa kanyang mukha. Lumapit ang matanda kay Maribel sa harap ng maraming taong nakikiramay. "Condolence, anak," malambing na wika ni Amelita
habang inaabot ang kamay ng kanyang manugang upang magpakita ng huwad na pagmamahal sa harap ng publiko. Sa halip na umiyak o umiwas, inabot ni Maribel ang kamay ng kanyang biyenan. Hinawakan niya ito, mahigpit, mas mahigpit pa sa kinakailangan. Tinitigan ni Maribel ng diretso ang mga mata ni Amelita sa likod ng itim na belo at dahan-dahan niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa laman ng matanda hanggang sa mamutla ito at bahagyang mapangiwi sa natatagong sakit. Ang namumulang marka sa balat. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikidalamhati sa pag-iisa ni Maribel sa harap ng puntod ng kanyang ama. Wala nang ibang tao sa sementeryo kundi siya at ang malamig na hangin na yumayakap sa kanyang basang-basang katawan. Hinayaan niya ang ulan na hugasan ang kanyang mukha. Pilit na inaanod ang huling patak ng kahinaan mula sa kanyang mga mata. Sa bawat paghampas ng malamig na tubig sa kanyang balat, isang panibagong Maribel ang unti-unting nabubuo. Isang babaeng tinunaw ng pighati, ngunit pinatigas ng galit. Hindi na siya iiyak. Ang mga luha ay para sa mga biktima. At ngayon, pinili niyang maging ang mismong patalim na tatapos sa mga halimaw. Mula sa kanyang likuran, isang malapad na itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa kanya. Humarang sa walang awang pagbagsak ng ulan. Lumingon siya at nakita si Severino. Ang seryosong mukha ng abogado ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa. Walang sinabi si Severino, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang tahimik na lakas. Sabay silang nagtungo sa loob ng sasakyan ng abogado. Doon, sa loob ng pinatuyong espasyo at sa ilalim ng umiilaw na dashboard, isinaksak ni Severino ang itim na USB na ibinigay ng yumaong si Tasio. Mula sa maliit na kagamitan, umibabaw ang isang lumang recording. Ang tunog ay bahagyang magaspang at may halong static. Ngunit napakalinaw ng mga boses na nag-uusap. Siguruhin mong sunog na ang lahat ng orihinal na manifesto, Dario. Ang malamig at nag-utos na boses ni Amelita ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong papel na magtuturo sa atin. Ilagay mo ang mga peking dokumento sa kahon ni Tasio. Siya ang pinakamadaling gawing pain dahil masyado siyang mabait at mangmang. Sinundan ito ng isang pamilyar na tawa mula kay Dario Velum. Huwag kang mag-alala, Amelita. Hawak ko na sa leeg si Rogelio. Ang accountant na iyon ay walang magagawa, kundi sundin ang iuutos ko, kundi ay pati ang pamilya niya ay lulubog. Pinatay ni Severino ang recording. Tinitigan niya si Maribel na ang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Mayroon na silang katibayan, ngunit kulang pa ito. Kailangan nating mahanap si Rogelio. Seryosong wika ni Severino habang inaayos ang kanyang salamin. Siya ang nag-iisang buhay na saksi na makakapagpatunay na ang boses sa recording na ito ay tunay. Ngunit hanggat hindi natin siya nahahanap at hindi natin nakukuha ang mga papeles sa loob ng bahay ng biyenan mo, hindi pa sapat ang lakas natin para ipakulong sila. Tumango si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang madilim at nakakatakot na determinasyon. Babalik ako sa bahay na yon at sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa kanila ang eksaktong uri ng manugang na gusto nilang makita. Pagsapit ng gabi, bumalik si Maribel sa malaking bahay ng mga layugan. Sinalubong siya ng nakataas na kilay ni Amelita na nakaupo sa sala at humihigop ng mainit na kape. Naghihintay ang matanda ng pagtatalo, ng pagsigaw at pagbabanta. Ngunit iba ang ginawa ni Maribel. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, yumuko, at mahinang nagsalita. Mama! Ang boses ni Maribel ay malambot, puno ng pekeng pagsisisi at pagtanggap. Patawarin niyo po ako sa mga naging asal ko nitong mga nakaraang araw. Napagtanto ko po na wala na akong ibang kakampi ngayon, kundi kayo at si Nolan. Tatanggapin ko na po ang kapalaran ko. Magiging mabuti na po akong asawa at manugang. Nakita ni Maribel kung paano kumislap ang tagumpay sa mga mata ng kanyang biyenan. Ngumiti si Amelita.
Isang ngiting punong-puno ng kayabangan at panliliit. Tuluyang naniwala na nasira na niya ng lubusan ang espiritu ng mahirap na babaeng nasa kanyang harapan. Nang pumasok si Nolan, inabutan siya ni Maribel ng isang saro ng bagong timplang tsa. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa harap ng kanyang asawa. Para sa'yo, Nolan. Patawad kung naging mahirap ako sa'yo. Naisip ko, tama ka. Kailangan nating isipin ang kinabukasan ng bubuuin nating pamilya. Halos magliwanag ang mukha ni Nolan sa labis na tuwa. Hinawakan niya ang kamay ni Maribel at pinisili ito walang kamalay-malay na ang babaeng hawak niya ay hindi na ang asawang nagmamahal sa kanya, kundi isang estrangherong nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Sabi ko na nga ba at maiintindihan mo rin, Maribel, mahal na mahal kita. Kinabukasan ng maagang maaga, nagising si Maribel upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nakatayo siya sa harap ng plansahan, maingat na pinadadaanan ng mainit na bakal ang mga gusot ng puting polo shirt ni Nolan. Bawat pabalik-balik ng kanyang kamay ay sinasabayan niya ng malalim na pag-iisip at pagpaplano. Nang marating niya ang bahagi ng kwelyo, hindi niya agad inalis ang plansa. Hinayaan niyang manatili ang nakakapasong init ng bakal doon sa loob ng ilang dagdag na segundo. Nang iangat niya ito, may naiwang isang napakaliit at hindi gaanong pansining paso sa dulo ng kwelyo. Isang bahagyang paninilaw ng tela na dulot ng sobrang init. Isa itong lihim at tahimik na marka ng kanyang paghihiganti. Isang sumpa na suot ng kanyang asawa araw-araw nang hindi nito nalalaman. Isang patunay na ang kanyang pananahimik ay hindi pagpapatawad, kundi isang nagbabagang apoy na naghihintay lamang ng tamang panahon upang tupukin silang lahat. Pagsapit ng gabi, habang nag-aayos ng mga nilabhang damit sa pasilyo, naramdaman niya ang isang mabilis na pagdaan ng isang anino. Si Iskra. Naglakad ang dalaga na parang walang nangyari, ngunit sa isang mabilis na kumpas ng kamay, palihim nitong ipinuslit sa palad ni Maribel ang isang nakatuping bagay. Dali-daling pumasok si Maribel sa palikuran. Sa ilalim ng mahinang ilaw, binuklat niya ang maliit at gusot na papel. Ang mga salitang nakasulat ng mabilisan at nanginginig na tinta ay nagpadugong muli sa kanyang puso sa matinding kaba at pag-asa. Bukas ng gabi, sa bodega numero 4 ng Velum Transit, ililipat nila ang mga dokumento. Ang gusot na piraso ng papel, sumapit ang hating gabi, at ang buong kabahayan ng mga layugan ay nilamon ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Sa loob ng kusina, sa ilalim ng malamlam na ilaw, inihahanda ni Maribel ang 2 baso ng mainit na gatas. Mula sa mga anino, lumapit si Iskra. Walang anumang salitang namagitan sa kanila. Kinuha ng dalaga ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang nagpatak ng mapait na likido sa bawat baso. Isang uri ng mahinang pampatulog na sapat na upang nakawin ang ulirat ng kanilang mga kalaban hanggang sa madaling araw. Pagkatapos mainom ni Amelita at Nolan ng gatas at tuluyang maging bihag ng malalim na panaginip, tahimik na lumabas si Maribel sa likod bahay. Suot ang isang madilim na jacket upang magtago sa yakap ng gabi. Ang hangin sa labas ay napakalamig at amoy alikabok. Ngunit hindi ito naging hadlang sa pagtakbo ni Maribel patungo sa kabilang ibayo ng bayan kung saan matatagpuan ang malaking bodega ng Velum Transit. Sa labas ng lumang gusaling gawa sa yero at semento, naghihintay ang isang pamilyar at matipunong bulto. Si Severino, ang abogado, ay nakasuot ng itim na damit at may hawak na isang maliit na ilaw. Sabay nilang nilapitan ang malaking pintuang bakal ng bodega, numero 4, gamit ang susing palihim na ipinakopya ni Iskra. Madaling nabuksan ni Maribel ang mabigat na kandado nang walang nililikhang ingay na makakatawag ng pansin. Ang loob ng bodega ay amoy kalawang, lumang gulong at nabubulok na kahoy. Gamit ang manipis na liwanag mula sa hawak ni Severino, maingat nilang tinahak ang makipot na daanan
sa pagitan ng mga nagtataasang patong ng mga kahon. Sa pinakadulo ng silid ay matatagpuan ang isang lumang opisina na may salaming bintana. Sa loob nito, nakatago ang isang malaking kaha de yero. Nanginginig ang mga daliri ni Maribel nang ipasok niya ang ikalawang susi mula kay Iskra at iikot ang seradura ng kaha. Bumukas ito. Bumulaga sa kanila ang patong-patong na mga folder at sa pinakaibabaw ay naroon ang dokumentong may nakatatak na Layugan Family Investment Fund, ang mismong ebidensya ng malagim na pagnanakaw sa buhay ng kanyang ama. Kukunin na sana ni Maribel ang folder nang biglang magliwanag ang buong paligid mula sa labas ng maruming bintana. Ang nakakapasong ilaw ng isang paparating na sasakyan ay sumilaw sa kanila. Sinundan ng tunog ng makina na namatay sa mismong tapat ng pinto ng bodega. May dumating. Mabilis na isinara ni Maribel ang kaha at hinatak siya ni Severino patungo sa isang madilim na sulok sa likod ng mga naglalakihang kahong gawa sa kahoy. Ang mabigat na pagbukas ng malaking pinto ng bodega ay nagdala ng malamig na hangin at ng isang kilalang figura. Si Dario Velum, naglalakad ito ng may pagmamadali. Ang matitigas na takong ng kanyang sapatos ay humahampas sa sementadong sahig. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay puno ng galit at matinding kaba. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko, Amelita? Pabulong ngunit madiin na sigaw ni Dario sa kanyang telepono. Walang kamalay-malay na tulog ang kausap dahil sa gamot. Kailangan nating ilipat ang mga dokumento ngayon din. May nag-iimbestiga mula sa sentral na bangko tungkol sa biglaang pagpasok ng 12 milyon sa pondo mo. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay ng tip sa kanila, pero kung may makakita sa mga lumang record ng Belum Transit at sa pekeng pirma ng manugang mo, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. Habang nakikinig sa madilim na sulok, pilit na iniintindi ni Maribel ang mga narinig. Bakit biglang nakialam ang sentral na bangko? Sino ang tahimik na gumagalaw sa likod ng mga anino upang imbestigahan ang pera ng kanyang ama? Sa sobrang pag-iisip at panginginig ng kanyang mga tuhod dahil sa matinding pagod, hindi niya napansin ang isang nakaharang na bakal malapit sa kanyang paanan. Sa isang bahagyang pag-atras ng kanyang paa, kumiskis ang kanyang sapatos sa kalawangin at lumang tubo. Ang pagdikit na yon ay lumikha ng isang mahina, ngunit nakakikilabot na ingay ng nagkikiskisang metal na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Tumigil si Dario Velum sa pagsasalita. Ibinaba nito ang kanyang telepono at dahan-dahang inilaglagay ang kanyang kamay sa likod ng kanyang baywang. Hinuhugot ang isang madilim at malamig na baril. Ang bawat hakbang ni Dario patungo sa kanilang pinagtataguan ay tila pagbilang ng mga natitirang segundo sa buhay ni Maribel. Sa oras na yon, isang mainit na kamay ang humatak kay Maribel. Itinago siya ni Severino sa mismong likuran nito. Ginamit ang malapad nitong balikat at likod upang maging isang buhay na kalasag sa anumang balang maaaring pumunit sa dilim. Isiniksik ni Maribel ang kanyang mukha sa dibdib ng abogado. Sa gitna ng matinding takot at panganib, naramdaman niya ang kalmado at matatag na pagtibok ng puso ni Severino, isang nakakapanatag na ritmo na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Bago pa man makalapit si Dario, dumukot si Severino ng isang maliit na bato mula sa sahig at walang pag-aalinlangang inihagis ito patungo sa kabilang dulo ng bodega. Ang pagbagsak ng bato sa mga lumang lata ay lumikha ng isang malakas na ingay na kumuha sa atensyon ng kalaban. Mabilis na lumingon si Dario at itinutok ang kanyang baril sa kabilang direksyon. Ginamit nina Severino at Maribel ang maikling pagkakataong yon upang tumakbo ng walang anumang ingay palabas ng bodega, tuluyang nilamon ng kadiliman ng gabi. Pagdating sa bahay, nanginginig pa rin ang buong katawan ni Maribel habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang jacket na napuno ng basa at mapulang putik mula sa pagtakbo sa labas ng bodega. Inilagay niya ito sa ilalim ng kama bago siya bumagsak sa kutsyon. Ang pagod ay tuluyang nagpabigat sa kanyang mga talukap.
Kinaumagahan, nagising si Maribel dahil sa isang kakaibang bigat sa hangin ng kwarto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw ay hinaharangan ng isang matangkad at nakakikilabot na anino. Nakatayo sa mismong gilid ng kanyang kama, si Amelita. Ang mukha ng matanda ay walang emosyon, malamig at tila bato. Ngunit ang nakapagpatigil sa paghinga ni Maribel ay ang hawak ng kanyang biyenan. Sa kanang kamay nito, nakabitin ang paboritong madilim na jacket ni Maribel. At mula sa laylayan ng jacket, dahan-dahang tumutulo ang iilang butil ng basa at mapulang putik. Unti-unting bumabagsak at nagmamarka sa malinis at makintab na sahig ng silid. Nanatiling nakadilat si Maribel. Ang kanyang paningin ay nakapako sa bawat butil ng putik na bumabagsak mula sa kanyang jacket patungo sa sahig. Ang bawat patak ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabasag sa katahimikan ng silid. Hindi siya gumalaw. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga paa sa ilalim ng kumot habang ang presensya ni Amelita ay tila isang dambuhalang aninong sumasakal sa hininga ng silid. Ang aga mo palang nagising para dalawin ang puntod ng tatay mo, Maribel. Simula ni Amelita, ang boses ay malambot ngunit puno ng nakakalasong pangungutya. O baka naman, hindi sa sementeryo ang tungo mo, kundi sa putikan ng mga nakaraan na hindi mo na dapat pang binubuksan. Dahan-dahang bumangon si Maribel. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Napuno ng ulan ng sementeryo kagabi, Mama. Nadulas ako sa tabi ng puntod ni tatay habang kinakausap ko siya. Hindi ko na malayang nadumihan ang jacket ko. Isang tuyong halakhak ang kumawala sa mga labi ni Amelita. Ibinalibag niya ang jacket sa mukha ni Maribel. Ang amoy ng basang tela at putik ay muling humalik sa ilong ng dalaga, isang paalala ng panganib na sinuong niya kagabi. Huwag mo akong gawing tanga, Maribel. Alam ko ang amoy ng putik sa sementeryo at alam ko ang amoy ng langis at kalawang sa bodega ng Velum Transit. Ang boses ni Amelita ay biglang naging matalim, nawala ang maskara ng kabanalan. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga kilos ninyo? Akala mo ba ay makakatakas kayo sa akin? Mula sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Inutos ni Amelita ang paglock sa lahat ng mga pinto at bintana. Kinumpis kanya ang cellphone ni Maribel at pinutol ang anumang linya ng komunikasyon sa labas. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang kaladkarin ni Amelita ang nanginginig na si Iskra patungo sa sala. Nakita ni Amelita ang duplicate na susing itinago ni Iskra sa loob ng kanyang unan. Walang awang kinuha ng matanda ang isang mahabang yantok. Ang tunog ng paghampas ng kahoy sa malambot na balat ng binti ni Iskra ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasabay ng mga impit na tili ng dalaga. Walang utang na loob, pinakain kita, binihisan, at binigyan ng pangalan, tapos ay kakampi ka sa babaeng ito para sirain ako? Bulyaw ni Amelita sa bawat pagbagsak ng yantok. Hindi nakatiis si Maribel. Buong lakas niyang naitulak si Amelita at niyakap si Iskra, kinamit ang sariling likod upang saluhin ang mga susunod na hampas. Ang hapdi ay tila apoy na gumuguhit sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib dahil sa kawalang kapangyarihang protektahan ang mga mahal niya. Tama na, Mama. Ako ang may kasalanan. Huwag mong saktan si Iskra. Sigaw ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanunulis sa galit at pighati. Ngumiti ng mapait si Amelita. Gusto niyo palang magsama? Sige, pagbibigyan ko kayo. Tinawag ni Amelita ang 2 tauhan ni Dario na nagbabantay sa labas. Sa pilitan nilang binuhat sina Maribel at Iskra patungo sa maliit at madilim na bodega sa likod ng bahay. Isang silid na walang bintana, puno ng mga sirang gamit, at may singaw ng nakakasakal na init. Itinulak sila sa loob at narinig ang malakas na pag-atras ng trangka ng pintong bakal mula sa labas.
Naiwang nakaupo sa malamig na semento ang dalawang babae. Umiiyak si Iskra. Ang kanyang mga biti ay may mga mapupulang marka ng yantok na unti-unting nagkakakulay ube. Sa gitna ng dilim at kawalang pag-asa, dahan-dahang pinunit ni Maribel ang laylayan ng kanyang sariling bestida. Gamit ang kapirasong tela, maingat niyang binalot ang mga sugat ni Iskra upang pakalmahin ang nanginginig na dalaga. Dahan-dahang humuni si Maribel. Isang lumang kanta ng pagpapatulog na laging inaawit ni Tasyo sa kanya noong siya ay bata pa. Ang malambing na himig ay tila isang manipis na sinag ng liwanag sa gitna ng kanilang madilim na kulungan. Isang golden moment sa gitna ng impyerno, ang pagdadamayan ng dalawang pusong sugatan na pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanilang dignidad. Lumipas ang ilang oras, narinig nila ang mga yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Ang maliit na butas sa pinto ay bumukas at sumilip doon ang mga mata ni Nolan. Nolan! Nolan, tulungan mo kami! Pagmamakaawa ni Maribel, idinidikit ang kanyang mukha sa malamig na bakal. Nasasaktan si Iskra. Kailangan niya ng gamot. Buksan mo ang pinto, parang awa mo na. Tumingin si Nolan sa kanyang asawa at sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati, ngunit mas nangingibabaw ang takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang susi, ngunit hindi niya magawang ipasok ito sa trangka. Patawarin mo ako, Maribel. Bulong ni Nolan, ang boses ay basag at puno ng kaduwagan. Sabi ni Mama, para raw ito sa ikabubuti ninyo, para matuto kayong rumespeto sa pamilya. Mas mabuting manatili muna kayo rito hanggang sa matapos ang gulo sa bangko. Ayokong mawala ang kapayapaan sa bahay na ito. Kapayapaan? Nolan, pinapatay niyo kami rito. Ang sarili mong kapatid, hinayaan mong saktan ng nanay mo. Sigaw ni Maribel, ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang pagtalikod ni Nolan. Narinig ni Maribel ang huling tunog ng paglock ng kadena mula sa labas. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa isa't isa ay tila ang huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala sa kanyang asawa. Nanatili silang nakakulong sa gitna ng tumitinding init habang ang anino ng gabi ay muling nagsisimulang lumamon sa maliit na bodega. Ang singaw ng init sa loob ng maliit na bodega ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Maribel at Iskra. Ang bawat-bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanilang mga noo ay nagdadala ng pait ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, ang isip ni Maribel ay nanatiling matalas at nag-aapoy. Hindi siya papayag na mabulok sa sulok na ito habang ang mga magnanakaw ay nagdiriwang sa labas. Tiningnan ni Maribel ang maliit at mataas na butas ng bentilasyon sa itaas ng pader. Iyon lamang ang tanging daanan ng hangin at liwanag. Iskra, kailangan mong umakyat. Bulong niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Gamit ang kanyang sariling mga balikat bilang tuntungan, buong lakas na itinaas ni Maribel ang mas maliit na katawan ni Iskra. Sa kabila ng hapdi ng mga latay sa kanyang binti, nagsumikap ang dalaga na maabot ang rehas ng bintana. Mula sa labas, isang pamilyar na sipol ang narinig nila. Isang hudyat mula sa batang tagahakot ng basura na palihim na inutusan ni Severino na magmanman. Maingat na iniabot ni Iskra ang folder ng mga dokumento na nakabalot sa plastik sa maliit na kamay ng bata sa labas. Isang tahimik na tagumpay ang naganap sa gitna ng kanilang pagkakakulong. Kinabukasan, ang tunog ng mga kampana ng simbahan at ang masiglang musika mula sa malayo ay naging hudyat ng pagsisimula ng fiesta sa bayan. Bumukas ang pintong bakal ng bodega. Nakatayo roon si Amelita, suot ang isang mamahaling bestidang kulay asul na tila langit. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Mag-ayos kayo, utos ni Amelita. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Ayokong magmukha kayong mga basahan sa harap ng mga bisita at ng obispo. Isusuot ninyo ang pinakamagandang ngiti ninyo sa entablado, kundi ay alam ninyo ang mangyayari sa inyo pagbalik dito.
Pinilit ni na Maribel at Iskra na tumayo. Sa loob ng kanilang silid, habang nag-aayos, tiningnan ni Nolan ang kanyang asawa ng may halong pagsisisi. Tinangka nitong hawakan ang kamay ni Maribel, ngunit tila isang estatwang bato ang babaeng nasa harap niya. Walang emosyon, walang kibo. Kinuha ni Maribel ang kanyang kolorete. Sa harap ng salamin, dahan-dahan niyang ipinahid ang isang matingkad at matapang na pulang lipstick sa kanyang mga labi. Ang kulay na yon ay tila dugo sa gitna ng kanyang maputlang mukha, isang simbolo ng kanyang paniningil na magaganap sa gitna ng karamihan. Para sa kanya, ang kolorete na ito ay hindi pampaganda, kundi isang baluti ng pakikidigma. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan tinanggap niya ang kanyang bagong anyo bilang isang hukom na handang magpabagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan. Habang naglalakad patungo sa plaza ng bayan, nakita ni Maribel ang naglalakihang banderitas na sumasayaw sa hangin. Ang amoy ng mga inihaw na pagkain at ang tawanan ng mga tao ay tila isang malaking insulto sa naghihingalong alaala ng kanyang amang sitasyo. Nakaupo si Amelita sa harapang bahagi ng entablado, tinitingala ng lahat bilang isang huwarang ina at mapagkalingang miyembro ng simbahan. Ang pagiging mapagkunwari nito ay umaabot hanggang sa langit. Napakaganda ng pamilya layugan, bulong ng mga matatanda sa paligid habang nakikita silang magkakasama. Hindi nila alam na sa ilalim ng mga magagarbong damit ay may mga sugat na sariwa pa at mga pusong puno ng puot. Nagsimula ang programa. Umakyat si Amelita sa entablado upang tanggapin ang parangal bilang ina ng taon ng parokya. Ang kanyang talumpati ay puno ng mga berso mula sa Biblia at mga salita tungkol sa katapatan at pagmamahal sa pamilya. Habang nagsasalita ang matanda, lumingon si Maribel sa dulo ng plaza. Mula sa malayo, sa ilalim ng naglalakihang puno ng akasya, nakita niya ang paghinto ng 3 sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga ito ay nagsimulang kumislap ng tahimik, tila mga bituing nagbababadya ng isang malaking sakuna. Walang ingay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan at lumabas doon ang mga armadong lalaki, kasama ang isang pamilyar na bulto, si Severino Palanca. Hawak ang isang makapal na folder na nakabalot sa plastik. Ang bawat tibok ng puso ni Maribel ay sumasabay sa mabagal na paglakad ng mga awtoridad patungo sa gitna ng pagdiriwang. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang lahat ng mata ay nagsimulang mabaling sa mga dumating. Ang matalim na liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na tumatama sa mukha ni Amelita habang hawak nito ang gintong plake. Ang entablado ay nababalot ng makukulay na bulaklak at marangyang telang pelus. Ngunit sa gitna nito ang boses ni Amelita ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa pandinig ni Maribel. Hawak ng matanda ang gintong plaque, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa huwad na kabanalan habang nagpapasalamat sa parangal na ibinigay ng parokya. Ang pamilya ay ang pundasyon ng ating lipunan. Wika ni Amelita sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong plaza. Dito natin natututunan ang katapatan, ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, at ang pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Sa gitna ng palakpakan ng mga tao, dahan-dahang tumayo si Maribel mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang pulang-pula na mga labi ay naging isang matapang na marka sa gitna ng karamihan. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay may bigat ng 30 taon ng pagtitiis ng kanyang ama. Nang marating niya ang bilihan ng kagamitan sa gilid ng entablado, mabilis niyang inagaw ang atensyon ng technician. Bago pa man makapagreklamo ang lalaki, isinaksak ni Maribel ang isang maliit na kagamitan sa sound system ng buong plaza. Biglang naputol ang talumpati ni Amelita. Ang katahimikan sa paligid
ay naging nakabibingi ng palitan ito ng isang magaspang na tunog ng recording. Isang boses na hindi kailanman malilimutan ng mga tao sa bayan. Dario, kailangan nating busalan ng bibig ng matandang tasyo na yon habang buhay. Kung nagawa natin siyang ibaon sa utang at kahihiyan, 30 taon na ang nakararaan, mas madali natin siyang dudurugin ngayon. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo sa bangko para maging legal ang pondo. Ang recording ay patuloy na umalingaw-ngaw. Isiniwalat ang bawat detalye ng pagnanakaw sa 12 milyong piso at ang pagpatay sa dangal ni Tasyo. Ang mga mukha ng mga tao sa plaza ay napalitan ng matinding gulat. Pagkatapos ay ng isang dambuhalang alon ng bulong-bulungan na tila isang paparating na bagyo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Amelita. Ang gintong flake sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Kasalanan ito. Isang malaking kasalanan ang ginagawa mo, Maribel. Sinisiraan mo ako. Sigaw ni Amelita. Pilit na inaagaw ang mikropono mula sa kinalalagyan nito. Hindi ito paninira, Mama. Ito ang katotohanang matagal niyo nang inilibing. Sigaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Puno ng isang kapangyarihang nagmula sa kaibuturan ng kanyang sugatang kaluluwa. Diyan sa harap ng altar, ipaliwanag mo sa amin kung paano mo nakuha ang perang pinaghirapan ng tatay ko. Mula sa likuran ng entablado, lumabas si Severino Palanca kasama ang isang matandang lalaking hulas ang muka at nakayuko. Si Rogelio, ang dating accountant ng Belum Transit. Ang pagpapakita ni Rogelio ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng pagdiriwang. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang ilan ay sumisigaw ng katarungan. 30 taon akong nabuhay sa takot, Amelita. Malakas na wika ni Rogelio. Ang kanyang boses ay basag, ngunit determinadong marinig ng lahat. Ngunit hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng pagpaparatang sa isang inosenteng tao tulad ni Tasyo. Heto ang mga orihinal na dokumentong pilit ninyong ipinasunog noon. Hindi na nakagawa ng paraan si Amelita. Ang mga pulis ay nagsimulang umakyat sa entablado. Ang tunog ng mga bakal na posas na nagkiskisan habang inilalabas ng mga opisyal ay naging hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Sa kabilang banda, nakita ni Maribel si Dario Velum na tinangkang tumakas, ngunit mabilis itong hinarang ng mga awtoridad sa ibaba ng entablado. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Nolan sa kanyang ina. Nakaluhod ang lalaki, nanginginig ang buong katawan, pilit na binabawi ang kamay ni Amelita mula sa mga pulis. Mama, hindi totoo ito, di ba? Sabihin mo sa akin na hindi mo ito nagawa. Nanginginig na nangingiyak na wika ni Nolan. Ngunit sa halip na aluin ang anak, marahas siyang itinulak ni Amelita. Ang matanda ay nagwawala. Ang kanyang belo ay natanggal at ang kanyang mukha ay napalitan ng isang anyong puno ng puot at kawalan ng katinuan. Isang halimaw na tuluyan nang nawalan ng maskara. Bumagsak ang gintong plug sa sementadong sahig ng entablado. Ang tunog ng pagbagsak ng metal ay lumikha ng isang matalim na alingaw-ngaw bago ito tuluyang nawasak at naghiwalay sa dalawa. Sumisimbolo sa tuluyang pagkawasak ng dangal ng pamilya, tayugan. Habang iginigaya si Amelita pababa ng entablado, lumingon ito kay Maribel. Ang mga mata ng matanda ay nag-aapoy sa matinding galit. Ang kanyang mga labi ay bumubuo ng mga nakatatakot na salitang tila isang sumpa. Si Nola naman ay naiwan sa gitna ng entablado, nakasubsob sa sahig. Ang kanyang mga nanggagalaiting iyak ay tila isang nakalulunos na himig ng pagsisisi na huli na para dinggin. Nakatayo lamang si Maribel sa gitna ng entablado. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang pulang labi. Tinitigan niya ang langit at sa isang sandali, tila naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dumapo sa kanyang balikat. Ang pamilyar na init ng palad ng kanyang amang si Tasyo, isang huling pagbasbas ng kapayapaan mula sa kabilang buhay. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabagal at masakit na pag-agos ng ilog sa buhay ni Maribel.
Ang kalsada patungo sa katarungan ay hindi naging madali. Ngunit sa bawat hakbang, ang bawat piraso ng ebidensya ay tila mga pako na tuluyang nagsara sa kabaong ng kasinungalingan ni na Amelita at Dario. Sa loob ng silid ng korte, ang hangin ay mabigat at amoy lumang kahoy. Wala na ang mga perlas sa leeg ni Amelita, wala na ang marangyang seda at ang nagkukunwaring banal na belo. Nakaupo ang matanda sa upuan ng akusado, hulas ang mukha, ang buhok ay magulo at puting-puti na, at ang kanyang mga mata ay wala ng ibang maipakita kundi ang isang malalim at madilim na kawalan. Sa tabi niya, si Dario Velum ay nakayuko. Hindi na magawang tingnan ng mga taong dati ay kinalakal niya para sa sariling interes. Nang basahin ng hukom ang hatol, ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mabagal na paghinga ng mga naroroon sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng hukom, pandaraya, pamimeke ng dokumento, at pagiging kasabwat sa pagkamatay ni Tasio dahil sa kawalan ng kalinga ay tila isang mabigat na hampas ng maso sa pagkatao ni Amelita. Ang hatol ay habambuhay na pagkabilanggo para kay Dario at mahabang taon sa loob ng rehas para kay Amelita. Pagkatapos ng paglilitis, sa labas ng gusali ng korte kung saan ang sikat ng araw ay tila nag-aalok ng panibagong simula, nakatayo si Nolan. Nakasandal ang lalaki sa isang haligi. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod mula sa mga gabi ng walang patid na pag-iyak. Nang makita niya si Maribel na lumabas kasama si Severino, mabilis siyang humarang at lumuhod sa harap ng kanyang asawa. "Maribel, please!" Higbi ni Nolan. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi na huli na para madinig. "Nawala na ang lahat sa amin. Ang bahay, ang pangalan, at ngayon, pati si Mama. Huwag mo naman akong iwan. Isuko ko na ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng meron ako. Basta bumalik ka lang. Mag-uumpisa tayo uli. Pangako." Tinitigan ni Maribel si Nolan. Sa loob ng mahabang panahon, ang lalaking ito ang kanyang naging mundo, ang kanyang pangarap. Ngunit habang tinitingnan niya ang umiiyak na mukha ni Nolan, wala na siyang naramdamang galit o sakit. Tanging isang malalim na awa na para sa isang estranghero. Dahan-dahan niyang inabot ang puting sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa nanginginig na palad ni Nolan. Isang kasunduan sa paghihiwalay at pagpapawalang bisa ng kasal. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong nagkasala. Nolan. Malumanay, ngunit matatag na wika ni Maribel, ang bawat salita ay may kalinawan ng isang taong nakawala na sa tanikala. "Pinapatawad na kita para sa katahimikan ng kaluluwa ko at ng tatay ko. Ngunit ang patawad na yon ay hindi nangangahulugan ng muling pagsasama. Ang sugat na ginawa ng iyong pananahimik habang dinudurog ako ng nanay mo ay isang bangin na hindi na kailanman matatawid ng anumang salita." Kinuha ni Maribel ang kanyang gintong singsing mula sa kanyang daliri. Ang metal ay malamig. Walang anumang init na naiwan mula sa mga nakaraang alaala. Inilapag niya ito sa ibabaw ng sobrang hawak ni Nolan. Isang tahimik na pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng lason at pagdurusa. Lumapit si Iskra at niyakap ng mahigpit si Maribel. Ang dalaga ay malaya na rin mula sa kontrol ng kanyang ina. At sa tulong ni Maribel, nagsisimula na itong bumuo ng sariling buhay na malayo sa takot. Isang matamis na pagngiti ang pinagsaluhan ng dalawang babae. Isang pangako ng pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng matinding pagsubok. Habang naglalakad palayo si Maribel, tumingin siya sa malayo, sa dulo ng kalsada, kung saan ang langit ay nag-aanyaya ng isang maliwanag na hinaharap. Hinawakan niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Severino na naunang maglakad sa parking lot. "Severino," sabi ni Maribel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pag-asa. "May desisyon na ako kung ano ang gagawin sa 12 milyong piso. Hindi ito para sa akin. Gagamitin natin ito para sa isang bagay na magpapatuloy sa pangalan ni tatay. Ang sikat ng araw na tumatama
sa kanyang mukha habang tinatahak ang kalsada palabas ng korte. Ang bawat sinag ng umagang araw na tumatama sa bagong pinturang pader ng maliit na opisina ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Ang amoy ng sariwang pintura at ang linis ng paligid ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang hinanap ni Maribel. Hawak niya ang isang bankbook, isang maliit na notebook na naglalaman ng 12 milyong piso. Ang perang ito ay dumaan sa apoy, ninakaw, naging sanhi ng luha at kamatayan. Ngunit ngayon ay bumalik sa kanyang mga kamay hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang binhi ng pag-asa. Nakatayo sa tabi niya si Severino. Hawak ng abogado ang kabilang dulo ng isang mahaba at makapal na tablang kahoy. Sabay nilang itinaas ang karatula at isinabit ito sa itaas ng pintuan. Ang tunog ng pagtama ng martilyo sa pako ay umaling-awngaw sa tahimik na kalsada, isang matatag na tunog na tila nagmamarka sa pagsisimula ng isang bagong panahon. Tasio Cancino Legal Aid Desk. Iyon ang nakasulat sa karatula gamit ang malalaking titik na kulay ginto. Pinunasan ni Maribel ang isang butil ng pawis sa kanyang noo at tiningnan ang pangalan ng kanyang ama. Sa bawat letra, nararamdaman niya ang presensya ni Tasio, ang kanyang dangal na naibalik, ang kanyang sakripisyo na hindi nawalan ng saysay. Bagay na bagay ang pangalan ni Tatay Tasio rito, nakangiting wika ni Severino habang inaayos ang kanyang salamin. Sigurado akong nakangiti siya ngayon habang tinitingnan tayo mula sa itaas. Marami tayong matutulungan dito, Maribel. Maraming tao ang katulad ng tatay mo na biktima ng mga mapagsamantalang gumagamit ng panulat at pirma para magnakaw. Ito ang gusto niyang mangyari, Severino. Tugon ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang 12 milyon ay hindi pambili ng luho. Gagamitin natin ito para siguraduhin na wala ng ibang anak ang makikita ang kanilang ama na namamatay sa uwat at kahihihiyan dahil sa kawalan ng katarungan. Hindi pa man sila tuluyang nakakapasok sa loob, ay may isang babaeng lulan ng luma at kalawanging bisikleta ang huminto sa tapat ng opisina. Ang babae ay mukhang kamko. Ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa pagtatrabaho sa bukid at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hawak nito ang isang x-ray na sobre na naglalaman ng mga lukot-lukot na dokumento ng lupa. Dito po ba ang libreng tulong legal? Nanginginig na tanong ng babae, pilit na pinupunasan ng pawis sa kanyang mukha, gamit ang dulo ng kanyang panyo. Sabi po kasi nila, sa bayan, meron daw pong opisina rito na tumutulong sa mga taong niloko sa pirma. Dahan-dahang lumapit si Maribel. Sa halip na maging isang estrangherong abogado o may-ari ng opisina, kinuha niya ang kamay ng babae. Inakay niya ito papasok sa loob. Kumuha si Maribel ng isang basong malamig na tubig at inabot ito sa babae. Isang simpleng kilos ng pagkalinga na palaging ginagawa ni Tasio sa mga kapitbahay nilang nangangailangan noon. Opo, nanay. Tama po ang napuntahan ninyo. Malambing na wika ni Maribel habang pinauupo ang babae sa isang komportableng silya. Huminahon po kayo. Nandito po kami para makinig. Sabihin niyo po sa akin ang kwento ninyo. Habang nagsasalita ang babae, tungkol sa kung paano kinuha ng mga kamag-anak nito ang kanilang maliit na sakahan gamit ang pekeng kasulatan, naupo si Maribel at nagsimulang magsulat sa isang blangkong papel. Ang tunog ng dulo ng kanyang ballpen na gumuguhit sa papel ay tila isang pangako ng pagbabago. Sa gitna ng pag-uusap, bahagyang lumingon si Maribel sa kanyang mesa. Nandoon ang isang maliit na kwadro ng larawan. Ang mukha ni Tasio ay nakangiti roon. Suot ang kanyang paborito at kupasing sombrero. Ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana ay tumatama sa larawan, nagbibigay ng isang tila buhay na ningning sa mga mata ng matanda. Hindi na nararamdaman ni Maribel ang bigat ng nakaraan. Ang pait ng pagtataksil ni Nolan, ang kalupitan ni Amelita, at ang lahat ng gabi ng pag-iyak sa loob ng bodega ay tila mga anino na lamang na tuluyang nilamon ng liwanag.
Ang kanyang buhay ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol na sa paghilom at pagbibigay ng boses sa mga pipi. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok mula sa bukas na pintuan. Dinala ang amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang mula sa kalsada. Ang isang maliit na paso ng dilaw na bulaklak sa ibabaw ng mesa ay bahagyang gumalaw, tila sumasayaw sa himig ng kalayaan. Tumingin si Maribel sa kanyang unang kliyente at ngumiti ng buong ningning. "Huwag kayong mag-alala, nanay. Hindi po namin kayo iiwan hanggat hindi natin nababawi ang para sa inyo." Ang tunog ng mga pahina ng dokumento na dahan-dahang binubuklat sa gitna ng katahimikan ng opisina. Lumipas ang 3 taon na tila isang dahan-dahang paghilom ng isang malalim na sugat. Ang bayan ng San Nicolas ay nanatiling payapa. Ngunit para kay Maribel, ang bawat sulok ng bayang ito ay hindi na nagpapaalala ng pait, kundi ng tagumpay ng katarungan. Ang Tasio Cancino Legal Aid Desk ay hindi na lamang isang maliit na opisina. Naging simbolo na ito ng pag-asa para sa mga maralitang ninanakawan ng dangal sa pamamagitan ng panulat at mapanlinlang na pirma. Sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa dulo ng probinsya, ang anino ni Amelita Layugan ay unti-unting naglalaho. Wala na ang kanyang mga marangyang alahas, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga daliri ay hindi na humahawak ng gintong plate, kundi mga rehas na bakal na kasing lamig ng kanyang puso. Ang kanyang mga dasal ay wala nang nakikinig, sapagkat ang mundong binuo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Si Dario Velum naman ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang kasakiman, isang paalala na ang perang ninakaw ay hindi kailanman makakabili ng kalayaan ng budhi. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga huling dokumento si Maribel, napatingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang pamilyar na figura na lalamon-lamon sa gilid ng kalsada. Si Nolan, ang kanyang dating asawa, ay mukhang matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, dala ang bigat ng isang huli at permanenteng pagsisisi. Huminto si Nolan sa tapat ng opisina, tinitigan ang pangalan ni Tasio ng matagal bago tuluyang tumalikod at lumakad palayo sa kawalan. Pinatawad na siya ni Maribel, isang patawad na hindi nangangailangan ng muling pagtatagpo, kundi isang patawad na nagpapalaya kay Maribel mula sa anumang ugnayan sa nakaraan. Si Nolan ay isa na lamang malabong gunita, isang taong pinatawad ng panahon, ngunit hindi na kailanman magiging bahagi ng kanyang bukas. Bumukas ang pinto at pumasok si Iskra. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak ng kalyos. Ang dalaga ay isa na ngayong masayahing guro sa kabilang bayan, malaya at punong-puno ng pangarap. Nagyakap ang dalawang babae, isang yakap ng mga kapatid na pinili ng tadhana sa gitna ng unos. "Ate, tapos na ang huling kaso para sa linggong ito," nakangiting wika ni Iskra habang inilalagay ang mga bulaklak sa florera sa ibabaw ng mesa ni Maribel. "Tara na, hinihintay na tayo ni Attorney Severino sa lab." Lumabas si Maribel ng opisina at sinalubong siya ng malambot na ihip ng hangin ng dapit hapon. Nakasandal si Severino sa kanyang sasakyan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tahimik na paghanga. Lumapit ang abogado at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maribel. Isang maingat at magalang na pagkalinga na hindi nagmamadali. Isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto at paghilom. Hindi man sila nagsasalita, ang init ng kanilang mga palad na sandaling nagtagpo ay nagsasabing handa na silang sumabay sa aagos ng buhay ng magkasama. Sa bawat tao na natulungan ng 12 milyong piso, naramdaman ni Maribel na muling nabubuhay ang kanyang ama. Ang pera ay naglaho sa anyo ng barya, ngunit nagbalik sa anyo ng mga ngiti, ng mga lupang na ibalik sa mga magsasaka, at ng mga pangalang muling nalinis. Ang katotohanan ay tila araw na maaaring takpan ng ulap sa loob ng ilang dekada, ngunit sa huli, palagi itong makakahanap ng puwang
upang sumilip at magbigay ng liwanag. Tumingin si Maribel sa abot-tanaw kung saan ang kulay kahel na langit ay humahalik sa mga bundok. Sa kanyang isip, narinig niya ang malambing na tinig ni Tasyo, bumubulong sa hangin na ang lahat ay maayos na. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang tanging naiwan ay ang kapayapaang hindi kailanman mananakaw ng kahit anong pirma sa mundo. Isang huling sulyap sa karatula ng opisina bago tuluyang sumakay sa sasakyan patungo sa isang bagong bukas.